tatawagin ko na Tito Tor para mag-share sa atin ang kanyang buhay. Ito pong tito ko na to ay kapatid ng aking ama na si Bishop Ricardo Carpio. Ito pong aking tito ay isang evangelist na nagpastor na rin po sa Marikina, nag-pioneer na, at marami na rin po pinangaralan ng mga lugar. Kaya huwag po kayo magugulat pag nangaral po yan, ay talagang napakasarap pakinggan yung mga ginawa ng ating Panginoon sa buhay niya. Sa tawagan ko, aking tito, Evangelist Redentor Carpio. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Thank you, Lord! Pwede mo patungan niya. Galak na galak po ako sa gawain sa Panginoon. Amen. Hallelujah. This is the first time I've been here. Ito pala dito to. Ayan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa susunod po, magko-concert tayo dito. Malak pa ng ano? Catering. Sarap catering. Wala pa malayo pa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Parang kulang ang oras ko dito. Meron ka. Kasi mga kamag-anak ko nandito eh. Yun, si Ate Jo was very blessed. Mga bata pa kami, magkakilala na kami since teenager. Ay, oo. Ginadot din lang ano pa. Totoo yan. Sabihin here na napakabuti ng Diyos. Ako nga, hindi ko rin alam na mangyayari sa buhay namin to. Kasi lumaki ako sa isang slum area, lak kami. M. Cruz, alam niyo Jeff yun, I really lost that place. Andun lahat ng vices. Mahirap umilag. Kasi nandun yung patalim sa talas eh. Parang normal lang yung drugs doon. Paglabas mo sa pinto. Aray. Paglabas mo sa pinto. Sundot ka ba? Oo, para matanag ako. Wow. Susundot, ang ibig sabihin ng Tito Tor ay, kasi hindi ko alam eh, si Sundot ay magsasabog. Sabog. Hindi pa uso sa marijuana. Ah. Pero ako, mababa sa akin ng marijuana. Those types, ano? Hindi pa ako Christian. Corix D. Ah, iba pang Mercudol. tawag. Para kagigante yun. Gusto mo para maging unano ka? Towner. Bilyarin, Artane, Valium. Yan. Higa ka na. Pero nasan ko sa lahat ngayon, hindi ko alam na mararating ko yung presensya ng Diyos. It is the calling. Madami na akong beses na tumanggi. Tumakas na ako para si Jonas. Oh, si Jonas, kinain ng Pinakain sa palyeno, binalik-uli sa Nineveh. Ayaw mo nga, tatakas ka pa uli. Otherwise talagang tunay buhay ng Diyos. Ano? Amen. Taon na akong nananagilig. Kulang ang testimony ko pa lang, kulang dito eh. Kailangan balik pa ako rito. Hindi, meron ka namang ano eh, 45 minutes pero isagad mo na ng ano, hanggat kaya mo dito to. Ito ba ang testimony? Ako mainipin ako. Amen, hallelujah. Ano ba yun? Yan, summarize daw. Ang buti po ng Panginoon, hindi natin alam. Panginoon pa rin ang ahawak ng destiny natin. Sa lahat ng tao, hindi lang para sa atin. Yung iba, hindi lang bukas ang puso nila, kaisipan, kasi pagkataan lang, kailangan mabuksan sinong gagamitin tayo. Tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi ko alam gagamitin ako ng Panginoon. Kasi mga bata pa kami, nagtatrabaho na kami. So, kahirapan ako buhay mo sa pagkapalali. Antes sa kapatid ko si Melanie Bunso. Ako pangalawa. Si Bishop Pastor Ricky Carto, panganay. Napakabait ng kuya ko. Buko lang dito, lakad sa. Kung babagin ng history, kulang kong buong araw nito. Grabe yun, 19 ano yun. Tagal na nun. Since 60 ako pinanganak eh, mas matanda sa akin ng 3 years. Kay Supunso, 5 taon ang tanda ko naman. May agot kami eh. Pero nung tumanda, parehas na lang eh. There's a living on place, ano? Amen! Tayo tayo magbubukas ngayon, salamat sa Panginoon. Sa 2 Corinthians. May bagong Bible tayo dito. 2 Corinthians
chapter 12, verses 7 to 10. Mahirap na nga, pag matanda, lahat na mata, hindi pwede tanggalin yung antipara eh. Antipara na. Hanggang luma yung ginamit ko kasi mas sanay ako. Babasahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay akda ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto. Sa ikalawang Korinto, kasi matigas ang ulo nila eh. Kaya may pangalawa pa. First Corinthians, Second Corinthians, ano? Ganito po pagkakasabi, umpisa po natin sa 2 Corinthians, chapter 12, mag-umpisa po tayo sa verse 7 to 10. Hanggang doon lang po tayo. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nakasaksihan ko na ako'y bigyan ng paghihirap sa aking katawan na nagsisilbing sugon sa tanas upang pahirapan ako. At nang sa gayon, hindi ako maging palalo. Sa 8 po. Sundan niyo sa 8. Verse 8. 2 Corinthians 12, verses 7 to 10. Nasa ano na po tayo, 8. Verses 8 po. Nasa New Testament yun. New Ito po ang pagkakasabi niya. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, verse 9, na po tayo na. Maiksi lang yung 8. Ganito ang kanyang sagot. Ang aking kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo. Sapagkat lubusang mahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa inyo pa, verse 10, the last. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig, at kagipitan. Dati, no? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sandali. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng salita. Bigyan namin ito ng kahalagahan ng bigyan sa aming mga puso, isipan, sa aming pagkatao, Panginoon. Upang kami ay magkaroon ng kalakasan, hindi lamang sa sanlibutan ito, hindi lamang sa aming kinakain, hindi lamang sa aming lakas sa edad at kabataan, ngunit sa bawat iyong salita na hamon sa aming buhay, Panginoon, na sundugtong ng iyong kapangyarihan upang kami ay magsilakas. Sa pangalan ni Kristo Jesus, binabalik ko ang kapurihan at masalamat lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Wala namang taong walang pagsubok, di ba? Even though you didn't know the Lord Jesus Christ, hindi pa niya ina-accept totally. You're born in the religious for 150 years on the fast sa Espanya, ano? Lahat naman may pagsubok. Parang hindi natin nararamdaman dahil nasa religion tayo. Hindi natin sinasabing mapapahamak natin sa religion. But ngayon, kilala natin ang Panginoon, ito po'y hamon kay Apostol Pablo. Uy, pabalik-balik kanina pa. He is a great servant of God. Pero napakasamang tao ni Apostol Pablo. Eh. Alam niyo po yan? Wala na si Kristo sa lupa. Umakyat na sa langit. Hindi na naging dalawa yung alagad. Labing isa na lang. God bless life. Hello! Good morning! Naging labing isa na lang sila. Tabi na kayo. On those times, wala na siguro mahirang ang Panginoong Isus na gagawin niyang pinakadakilang apostol na hindi kasama sa 12. And that is also told we'll read about. Bakit tinataligalaan mo ko ng Satanas na? Ang mga salita ni Apostol Pablo ay isang salita ng lingkod. Hindi umaangal, hindi nag-aalibay. At higit sa lahat, tinatanggap niya pa rin alang-alang sa pagdilingkod sa Panginoon. Buti nga, naligtas pa siya. Mamamatay tao pa eh. Tama po ba? Si Pablo. You are fascist. You are always in the synagogue and speaking about the politics of those Romans and Hebrew people. All believe nila yan. Ano para maligtas ka? At ihiramin ka ng Panginoon para ilagay ka the last apostles of
of Jesus Christ. Si Paul nga. You are murderer. Tama po ba? So, Oo, walang tama. imposible sa Diyos. Amen! Hallelujah! Amen. Lahat gagawin ng Diyos, gagarapan ng Panginoon. Umilag ang mga sumusunod sa Kanya. Pupunta ka sa Southeast Asia. Dahil balot ng religion. Salamat po tayo. Philippines is the only Christian nation. Pinakamatibay na Christian nation po tayo sa Southeast Asia. Alam niyo po ba yun? Yes, top 3. Lahat sila Muslims inside. Indonesia, Laos, Brunei, member ng Southeast Thailand. Lalaki. Ang mga ano doon, Buddha. Hinto pa, no? Salamat. Binubuli-buli pa tayo ng mga Tseko, ano? Mga Chinese. Ginagamit ka ng Panginoon yan. Let the people of God blessed by the devil. Kailangan mo sila. Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Liligtas tayo ng Panginoon. Baka mawala tayo sa mensahe. Hallelujah. Ang topic po natin ay spiritual strength. Pero first, take it the point. Number 1. Business and activity. And then, lalakas ba tayo pag hindi tayo gagalaw sa karya ng Diyos? Hindi na tayo pangkaraniwang tao pag tinanggap natin ang Panginoon eh. We are not an ordinary people living in this kind of world. Ano na tayo eh? Sinabi ng Panginoon sa Matthew, sa Luke, dyan. May mga tumpa ko na wala sa bakurang ko. Ayun. Hindi porkin Israel tumpa na. They are Israelites. Before they are Hebrew people in the time of Moses. And Joseph the dreamer, ano? Yun ang idilagay sila ng Panginoon. Wala tayo doon sa ilang. Yung panahon ni Moises, puro pagsubok kasi rebelde sila. Ayaw nilang magpahubog sa Diyos. Di ba? Gusto niyo puro pagsubok ba? Wala nang kalakasan sa inyo? Tigas ng ulo nila eh. Yung panahon na ng Panginoon, gagawa ako ng mga tumpa na wala sa makurang ko. Eh yung mga nasa labas ng Israel ng mga nananalig sa Diyos na tunay. Tayo yun! Mga Gentiles. Hindi nga ng mga kulto, hindi naman tayo nananalig ng kulto, no? Ano yun? Ang 12 tribes ng Israel. Kulay green ba ang mata mo? Kulay blue ba ang mata mo? Appointed ba ilong mo? Tayo matango eh. Ang mga Israelites, iba ang mukha nila. Matatangos ba ilong? Original na lahi yun eh. Nasasabihin ng mga iba, hindi kami yung 12 tribes, pagbalik ni Kristo, kami yung nasa likod. Wow! Ayun na yung 12 tribes. They are all Israelites people. Behind. Hindi mo na kayang tablan ng laser yan, mga bala. Hindi na mauusig yan. Nasa alapaap lang yun, hindi ba ba? Sabi sa Revelation. Dito kung sinasabi natin, na maging business tayo. Magkaroon tayo ng mga aktividades na gawain ng Diyos. Doon po tayo tinawag. At ako hindi ko alam ha. Ako magtuturo ng Holy Words. Layo yata. Pinagpilitan pa ako ng kuya ko. Pastor Ricky Carpio. At saka ipisa ko si Pastor Boyd na nasa... Imbitahan ko rin dito yan, si Tito Sa Boyet. Kayata, sa Mulapit. Tito Boyet, imbitahan ko rin. Busy ako tali. May magtutugtog ako sa ano eh. Sa Makati, sa Wateringon, sa ako, magiginyubang ako eh. Tapos man, chichiks ka na eh. Oo, chicks pa. Party yung buhay, pero party buhay, no? Kasi tumutugtog talaga ako eh. Eh, yung talento ko, nagamit eh. Eh, nagamit eh sa Panginoon. Mamaya kakanta ka. Oo, man. Oo ba? Set ko yung gitara mamaya. Mamaya. Sabi ko nga eh, may kategorya ba ako sa inyo? Ay, puro bisyo yung buhay ko. Eh, hindi ko alam kung ano mga pagsubok na bakit. Sige lang, sa kahirapan ng buhay, sanay ka na eh. Ang tibay mo lang, at siya mga kapantatay mo, ilalapiguhin ko na, ayaw kang magigib. Madaan pa kami kila Ate Judith nun. Ang Libertad, mataas eh. Gagano kami ng kanlaon, sinag ng kanlaon. Harap na bahay ng mayor. Benhar. Hindi, yung tatay pa nga eh. Si Senior Benhar Oo, Abalos. si Judge Bitay, si
Benjamin, balos ano? Doon kami Aposo. wala pa kami kariton. Pingga! Yung nakaalam ng pingga. Kawayan na inortehan ng tatay ko. May kadena rito, may kailo ng tatay. May hawak ka dito container. Ang edad ko, I was 14, 15, 16. Last time. Hanggang M-Cruise yun, nakabitbit. Yes. Ang layo nun ah. Pero madaling panahon lang yun hanggang tatay bumili ng bearing, gumawa ng gulong. Kariton. Kariton na. Ang hirap din pag puno yung kariton ng container, pataas naman. Titulak. Yung tigas ng katawan mo talaga no? Pati ka ngayon, puro kalyo. Buti nga, wala yung kalyo, napunta na sa mukha eh. Hindi mo, joke lang. Pero ang buhay talaga, puro pagsubok. Amen? Amen. Walang tao, walang pagsubok kahit milyonaryo, kahit mayaman ka. Subalit iba ang pagsubok ng taong mahihirap. Yun ang mahal ng Diyos eh. Dahil ang mayaman, walang bigatan. May ginto na sila sa bibig. Hindi na sila. Tama? Hindi sila nakalakas na katulad natin kahirapan. Sino mayaman dito na mayaman? Wala eh. Ako anak ako ni Elon Musk. Knowledge lang. Kasi nagamit tayo yung technology. Baka may anak dyan si Bill Gates ha. Baka si Jeff Bezos. Those are billionaires in the world. Mga bilyonaryo. Sabi nga nila, nakausap daw nila si Kristo. Hindi ka nga marunong lumuhod, dinuluko na no, kwarta. Mamon yan eh, hindi pagkabalayan ng Diyos, the love of money. Hindi yung money ang evil, yung the love. Amen? Anong pagsubok sa kanila, mayayaman sila. Nasa katulad natin. Lalo nung naging anak ka na ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya sa 2 Chronicles 16:11, seek the Lord in His strength. Seek His presence continually. Tuloy-tuloy. Kilala natin ang Panginoon, amen? Tuloy-tuloy, sabi rito. 1 Chronicles 16:11, continually. Steadfastness. Yun masasabi natin na kahit kasalutan ng bayan may activity ng Diyos na nangyayari sa atin. Amen? Amen. Ayun, nahanap natin yung presensya na sabi sa Panginoon. May time na ilalabas ka ng Diyos. Ang harap ko man o hindi. Dahil sa may-ari ng buhay natin. Amen? Amen. Wala tayong kawalan kung tinawag tayo ng ganyan. Ako nga, sabi niyo sa inyo. Pero tinawag mo talaga ba ako? Puro kanta, gitara, hawak. Tinigil ko na nga rin yung pagkanta. Ano? Bumalik na naman. Talent niya eh. Hindi naman. Pinanganak mo tayo, marunong na tayo noon. Engineer na ba tayo? Teacher na ba tayo? Meron na ba tayong professional na pa naman eh. Tama? Meron na tayong alam. Tubot-tubad tayong nilagot na pa ng sa Genesis. So, nung tinawag tayo ng Panginoon, darating sa atin yan. Mga kabigatan, ang mga indiron, ang Kristiyano, puro pagsubok. Amen? Puro pagsubok pag Kristiyano. Pag Kristiyano nga, puro pagsubok yan. Tandaan po niya. Pagbukas mo lang ng cellphone mo, mga hindi ko pa nanalangin, pagsubok yan. Cellphone nga ba, gano'n, digalig-galig ka dito. Lalo pag may wifi ka, sa amin, may wifi, mga apo ko. Lalo. Matango, magkaroon ka ng ano, yung Blu-ray na ano. Registration. Mga bata, gusto na, tutok eh. Ang hirap na pigilan eh, no? Magwawala yun pag pinigilan. Ano yung technology ngayon? Pero tandaan niyo po, ang teknolohiya na yan, ang pag-aari. Maniwala kasi hindi. Hayaan natin pagpalain tayo, let the people of God blessed by the devil. Gamitin din natin yan. So, ito yan, ginagamit natin. Tama? Amen. Tiniteknikal lang tayo sa tanas eh. Sige, papabalik natin siya, pahirap. Alam mo lang. Aahon ako. Amen. Amen. Hindi ka mananatili doon. Ilang oras pa akong mangaral din? Pastor Jeff. Okay, ako Mga 3 oras, kaya ba? ako mag-ano sa'yo, mag-warning. Excellent po. Mag-warning na. Ang pagiging abala sa ari ng Diyos ay hindi lamang po kakayok at nanalain. That is instant general po yan. May mga nasa bahay na pudpud ang tuhod. Nananala. May humahayo.
May mamamarap sa mga aktibidades ng isang barangay ng city. Sa trabaho, pwede kang gamitin. Amen? Kahit saan. Ang anak ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan. Tandaan niyo po yan. Sabi sa 2 Timothy 1:7. Ganito po pagkasabi. For God gave us a spirit, not or fear, but power and love and self-control. Amen. Ayun pala yung mga anak ng Diyos. Kaya si Pablo, nung kinakausap dito sa 2 Corinthians, nilalagyan kita ng tinik. Ibigyan kita ng sakit. Huwag daw, Panginoon. Baka tumalikod ako sa iyo. Baka mawalay ako sa iyo dahil sa hirap na ito. Hindi. Kung kailan darating yan, doon ka lalakas. Amen. Doon ka titibay. Sapagkat ang mga hindi pinuni at hindi pinahirapan na hindi titibay, magiging mahina. Kahit ang baka, kahit ang ginto, binubuli yan. Pinapakintab. Ang bakal binababad sa langis upang kahit pasukin ng butas ng apoy ay hindi matutunaw. Amen? Eh, baril yan eh. Bakal na yun, di ba? Fire yan, fire arms nga. Hindi matutunaw yung ano, yung kanyan. Ano sa mga rebelde ng mga Hamas. Alam mo ba yung Hamas? Hamas. Uy, hindi na tumatama. Ganun ang Kristiyano, special ng pagkabakal. Diba? Amen. Ay sinubok na sa apoy eh. Hallelujah! Amen. Subok na sa apoy. Bating na yan kung baka sa salitang kanto. Tingnan na yan bro, ayos na yan. Kayang-kaya na yan. Hindi po ganun yan. Ang paggalaw natin, kailangan kasama parati ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Secondly, another side, hindi na tayo maghahaba. Mga hanggang alas 12, kaya ba? Hindi ko niya lang. Parang the point is stagnant. Stagnant. May mga umpisa na nangyayari yung parang binuhusan ka ng ano bundido Go, hindi ka makagalaw Or nandun ka sa Arkantika, nanlabig ka lang. Sa Antarctic. Kaya sabi sa Revelation, sala sa init, sala sa lamig. Hindi ka makakilos, lagay mo yung baboy sa freezer, di ba titigas isda? Pero hindi papasok yung mikrobyo. Talagang titigas. Bababat mo sa tubig bago makaluto. Ang kalaban po natin yan. Ang pananatili. Amen? Kasi tao pa rin tayo. Kaya dadaan tayo sa pagsubok. Hallelujah. Ano yung maganda? Hindi ka subukin? O bigyan ka na ng sarap? Baka sa dulo ka na, subukan. Malulupay-pay ka. Amen? Hanggang umpisa at kalagitnaan, hanggang sa dulo, matibay ka, sabi ng Panginoon, enter into my kingdom. Teka. Walang daya mo yung susi rito, sabi ni Kibuloy. Parang kapasok ka na sa langit, daya mo susi. Apoy ang susubok sa'yo. Amen? Sabi ni John. Kukonsumin ka na ako. Pag walang natunaw dyan, enter the kingdom of God. Pagdating mo doon, wala ka pa sa dulo. Yan, anong tawag doon? Lalagay dito. Crown. Tagalog. Corona. Yung malalim pang Tagalog. Putong. Buwang kayo mo, brother. Magpapastor. Yes. May kuling sa'yo Ang putong, yun yung Diyos lang ang naglalagay. Hindi yung mga awardin ng Olympic. Oo, yun din na yung Olympic. Pag sinabing putong, kamay ng Diyos ang nagpatong. Kinikilabutan ako Hindi matatanggal. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng Christ. Hallelujah, puri ng Diyos. Dahil ang tao na yan ay subok na. Ito na yung premyo mo. Ito na ang ganun pala. May tubig na. Sorry po. Excuse me. Inubo ko sa haba ng biyahe ko. Parang bugaya ko ng Laguna at ano. Tama. Kami dito, Bulacan na halos to, no? Oo, halo. Bulacan pa, ano? Sabas. Isa pang batanda ka, ginawin na. Ang mga aktibidades po upang hindi tayo ma-expand. Ginagawa nyo dito, nakikita ko yung bayaran ng pamangkin. Pastor Joe, ano? Street preaching. Ang buwan. To get the soul on the street. Thank you.
Malamig yan. Hindi. Ito lang. Salamat, Pastor. Ang ginaganahan ni Tito Tor. Isa, Niiyak ako. mga bagay, sa street preaching po ganito, para hindi tayo manatili yung stagnation. Ano, may dala tayong decision card you're doing here? Decision card? Ay, hindi pa kami nagaganyan eh. Mag-ano lang kami, yung number nila, nung araw, nung panahon namin nila, Bishop, ng kuya ko na Bishop Ricky, Carpio. Yun ang dala namin, wala ng cellphone. Hindi nga namin naabutan yung beeper dito. Natandaan niya. Beeper. Dali na, punta na dito. Dito na sweldo mo. Wala ko sa dali! Ganun. Ganun na sa ano mo, no? Ngayon, hindi na nagsusulat-sulat ng ano eh. Cellphone na yung papel. Lahat yung tatanggap, pakalapitin talaga. Papataasin ang kamay. Susunod sa panalangin. At sa susunod, kung na sa panalangin, sa pagsisisi, papasabahin mo. On the repentance section. Pero pag ano na, ikaw naman ang langin. Yung name, address, pangalan, CP number, ang daling kontakin. Hindi mong bubulahin sa messenger, sa Facebook, kahit sa mahal ka ng Panginoon. You have to decide it. Kung pagtanggap mo sa Panginoon, gagapangin yung bahay mo. Lahat kayo maliligtas. Amen! Amen. Doon lang nag-umpisa yung nakapick up pa sa kasada. Kaya doon sinasabi, hindi ka mananatili dyan. Ang susunod na hakbang nun, parang hindi ka may stagnalis, Bible study. Di ba Bible study yan? Siyempre naman, no? Ang Bible study po, parang napakahirap niya gawin nung panahon ko na pagkagaan namin sa Victory Chapel ng pangalang araw. Ang hirap ang turo. Mahirap sinsayin, no? Sinsayin. Mahirap palukain yung salita ng Diyos pag hindi ka kinasihan ng Panginoon eh. Ano, basta-basta ka ng mga araw, hindi ka nang lumulod. Kaya sa Victory dyan, every morning ang prayer doon, hindi ka gagamitin. Ang mundo, pag gagamitin, hindi ko pa paggamit talent ko sa inyo. Kumakanta ko eh, bubanda ko eh. Hindi pwede. Natutukan nyo. Kaya hindi ka sa tao naglilingkod sa Diyos na. Amen. Naigil ko yata akong Pilipinas eh. Mindoro, Occidental, Quezon, Batangas, Iloilo, Bisaya, Tacloban, Leyte. Lord, salamat. Pinamit mo ako. Kahit nanghihina ako ng mga panahon. Naaalala ko yung mga ginawa ko sa kanila. Napapanaginipan ko pa nga eh. Siguro kayo nananaginip din. When you started accepting the Lord, anong year yun? Anong time yun? Diba? Hindi ka naman iiwanan ng Panginoon ng Panginoon mo. Kakampi mo na siya. Sabi sa New Testament, eh. Kahit hindi ka nga manalangin eh. Kasamahan ka pa rin ng Panginoon. Naliligo ka naman, kumakanta ka pa ng praising song, backsliding ka naman eh. Nakakapit na yan sa kaluluwa ng isang tumanggap sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang banal na dugo ng Panginoon, Nabuhos. binayaan niya yung kasalanan natin sa cross of Calvary. Amen? Hindi alam ng ibang tao yun. Ang magpapahayag yun, tayo. Doon tayo titibay, may nagagawa tayo sa Panginoon. May nababaltak tayo sa Panginoon. May nahihila tayo sa Panginoon. Ayokong salitain yung akay. Dalhin natin sa paanan ng Diyos. Amen? Amen. Hindi lang sabi kong ayaw nila ito. Basta tinalangin mo ang tao, didikitan. Ang Espiritu Santo. Ay galing. Iba ng buhay mo, may nangalalangin sa'yo. Amen? May nagsasakripisyo sa'yo lumululo. May taong nagmamahal sa'yo. May taong may kabigatan sa'yo. Kahit di siya kumikilos, pero ang panalangin. Prayer, righteous man, has a great power. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ugain ang bundok sa dagat, ipagpapalit at ililipat. Makakagawa ng himala. Walang bagay na hindi kayang gawin ng panalangin. Amen? Amen. Kahit ako sa panalangin din, nabaltak. Ay hila. Okay, I'm too weak to serve the Lord.
tayo ngayon, guys. Napakahirap. Nakakaligid yung temptation. Wala namang tao hindi nakapaligiran ng temptation, di ba? Lahat po tayo. Hawak ng mic. Wireless pala itong mic. Ganun ako na ganun kanina. Lord, hallelujah. Kaya napakapalad ng tao na gumagalaw sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi tayo may stag. Mangingitog na lang tayo. Hindi ka mangingitog ka ron. Amen? Ang stagness na nagiging malalim na pagkabaog. Meron nga iba, inaagasan na yun. Diba? Dahil wala na-produce. O sa totoo lang, tunay tayo mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Huwag tayo magpapag-stagnant sa gawain ng salita. Ang unang, papailagin sa ng trabaho. Kahit ako na yung trabaho. Wala nang araw, wala nang kakanta rito, wala nang jubilee night. Wala nang drama team, wala nang... Pupunin ng trabaho mo yung oras mo eh. Stagnant ka talaga ron. Tapos, kung tumigil ako ng trabaho, wala nang sweldo eh. Wala akong sabihin, Pastor, bigyan mo ko sweldo ah. Wala, kahit hindi ka aasa ng 5 today. Kaya kahit kung pumaligot ko ng hina ako sa Panginoon, pagising ko, parang po Panginoon eh. Tulog ko, parang po Panginoon eh. Vision. Dreams of dreams. Nangangaral ako. Lasing ako. Nangangaral ako, lasing ako. Natutulog ako. Espiritu ng Diyos to. Babalik ko na yung buhay ko sa Panginoon. Amen. Hindi ako para sa sanlibutan. Hallelujah. Para sa kalangitan. Makakariyan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Napakabuti niya. Hindi ko na kayo sabihin na bus preaching, street preaching. Yung kapatid ko talagang hukog kayo na gano'n, no? Sanay kayo na hukog kayo na. Prayer. Ang iba, sinasabi nila, ang prayer ang pinaka-skillful. Amen. Panalangin ang pinaka-skillful ng isang anak ni Diyos. Pag hindi ka nananalangin, hindi ka na. Amen? Amen. Hindi mo siya kinakausap eh. Nay, walang pasinan sa bahay. Pwede ba yun? Isnaban? Pag anak ka ng Diyos, kakausapin mo siya through prayer. Amen. Ang hihina, problema, lahat ng pangailangan, kausapin mo Panginoon. You just wait for the answer. Amen. Amen. Hallelujah. Nagiging puro is yung salita ko. Nung pinabunot ko yung ipin ko. Wala na yung harang eh, no? Dalawa na eh. Papadayaan lang natin yan. Di ba? And second, day before I'm going to be the last day, pero 2 oras itong last day na to. Di ba? Di ba? The steadfastness of our strength. Paano na natili yung kalakasan na yun? Amen? At saka saan ang galing yung lakas mo? Ng spiritual living mo. Or did you get it? Saan ang galing yun? Kung babalikan po natin itong 1 Chronicles 16:11, seek is present. Amen? Hanapin natin. Pero dito po sa James 1:5. Hanapin mo siya. Amen. Babasahin natin. Amen. Pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Yung hahanapin mo sa prayer mo yan. Bibigay sa iyo. Amen? Amen. Pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Ilang taon na kuya ko? 3 taon tanda niya. I was kung naming buhay pa si Bishop Greg Carpio. 64 na ako eh. 3 taon, di 67 na siya. Pero nasa bosom sa Panginoon sa langit. Amen. Sa langit na si Papa. Hallelujah. Noon nalipay pa yan. Tol. Anong oras, anong time, anong panahon babalik ka?
Evangelist eh. Nag-pioneer ka sa Marikina, hindi Santa Ana, Elevator Just in Cubao. Namatay na rin po doon si Pastor Sammy Morris. Hindi lang namin ng araw. Pati yung panganay namatay na sa Lucena City siya, no? Sabi ko, ito yung mga huwaran eh. Ito yung mga tao na nagbigay ng pananatili. Maalala mo yung naglingkod ko nung una? Puro struggling, di ba? Bibigay sa'yo ng Panginoon yun. Saan ba nang gagaling yung kalakasan nito? Matao na ko. Kung paano siya natili sa Panginoon. Lubak-lubak ang buhay. Dito, may mga bangin. May mga balon. Pag bangin, delikado yun. Napakalalim, ano? Baka Grand Canyon sa Arizona at sa Texas. Uy, wala nang balik to. Yung pala, naka-bungee. Bungee jumping pala. Walang bungee kay Satanas. Pero sa Kristiyano meron. Amen. Amen. Walang lubig ang Panginoon. Espiritu Santo. Nababanat. Mapupunta ka sa impyerno, babanatin ka ng Espiritu Santo. Hindi ka kagayaan. Yan ang amen! Amen. Bakit po tutuloy ang testimony? Yan lang ang direksyon. Yung mga nagtanim sa akin, with pioneering, tagumpay na sila eh. Yung mga naturuan ko sa music, Ang gagaling na. pero magagalang pa rin sila, no? Sabi ko, ginamit ka ng Panginoon kayong talento, naipasa ko sa inyo. Amen. Amen, hallelujah. Sabi ko, ang talento sa Diyos yan, hindi naman sa akin yan eh. Pero lumalaki ko, grade 1, kumakanta na ako eh, 7 taon. Napakanta na ako ng teacher ko eh. Tom Jones pa eh. Pero Christian song. I believe all every drop, swing that falls on top. Ano yun is pagsubok, di ba? A flower grow. Parang Tom Jones talaga, no? Tom Jones eh. Di, totoo po yan. Grade 1 ako, that was 1967. Ang taong teacher ko. Pagdating sa bahay namin, tatay ko magpapakanta sa akin eh. Kaya ito anak ko, magaling nito. Lumakas! Ako eh! Uy, Isang hambang harap. sila sa aeroport na Boss, si Lolo kasi ano eh, tanboy ang... Araw-araw lasing ang tatay. Parang tubig. Parang tubig sa kanya. Pero hindi kami naging masamang tao. Dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Wala akong papuntahan doon. Kausap ko pa ano, ang asawa ko nasa abroad eh. 18 years na sa Singapore. Wala akong mapuntahan. Mga anak ko nasa taas. Mga apo. Wala. Pag-load pa rin ang pupuntahan ko. Amen! Amen. Yung talaga. Wala, mabukasan yung pinto. Magliliwaliw ba? Gusto mo nga, gusto niyan. Kailangan ako na sa sopa. Amen. That was a very... Hindi siya sikreto. Kalakasan siya nung galing sa Panginoon. Sabi si James, naka sa 2 Corinthians. Doon magagaling yung strength mo. Yun po yung last line natin, di ba? Amen. Yung puntos natin pangalawa, hanggang pangalawa lang po. The steadfastness of your strength. Ang pananatili ng iyong lakas sa pananampalataya. Saan magagaling? Amen. Amen. Before I close, that is the attitude of a Christian living. Amen. Amen. Hindi na tayo dito sa libutan. Tandaan mo yan. Hindi na tayo worldly yung tao. Kahit nasa isang libutan tayo, tandaan niya. Citizen of heaven. Amen. Citizen of heaven. Huwag niyong pabayain. Dahil kubig kayo kahit kapiraso ng tukso ng sanlibutan. Panghihina. Amen? Amen. Tatanggal ang patibayan mo. Ang pagpapatibay sa inyo. Nangyari sa akin. Kaya ko to. Anong kaya? Muog na ni Satanas ang ginagawa sa inyo sa taas mismo. Basahin natin. Kapag ko ang Bible nyo. 2 Corinthians
atras tayo, 1:11. Makisabay po kayo, babasahin ko. Upang hindi tayo malamangan ni Satanas. Ay, hindi niyo mabuti ha. Amen. Sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Saan ang gagaling pamamaraan? Sa sarili pa. Wala na sa kalangit eh. Tinanggal na sa dun eh. Terminated ka. Diba, the great angel, ano? Model angel si Lucifer. Eh, andito na siya eh. Kalupa eh. Eh, dito pa rin tayo. Kaya kasabalian tayo ng Panginoon. Yung sinasabi natin sa talata natin, 2 Corinthians 12:7-10. Habang napapahirapan ako, ayaw matanggap tong tinik na to. Sumagot ang Panginoon sa kanya, ulitin ko. Verse 10, 2 Corinthians. Chapter 7. Alang-alang kay Kristo. Ay, hindi ko mabubuti ah. May kasiyaan sa gitna ng mga kahinaan. Amen! May kasi joy. Isa-isa rito. Mga pagkutya. Ano yung pagkutya? Lae? Ang lalait. Uli yun, lae ko. Kutya. Ang mga kahirapan. Ang pera. Malakit ka ng buhay ng tao, no? Pag-uusig. Natural yun, yan ang ng Diyos eh, no? Pagipitan. Aroy. Ginigipit ka no? Ginigipit ka ng Satanas eh. Marami na naka-high blood, gipit eh. High blood. Walang pera mabuo, na-high blood eh. Eto po, sapagkat kapag ako ay mahina, ay ganyan mabuti. Doon ako nagiging malakas. Amen. Paano ka gamitin yun? Paano ipapanulo ka sa sarili ng buhay? Pag manghihina ka, lalakas ka. Amen? Amen. Dapat lang. Pag manghihina ka, kung palimakas. Ang klase. Wala naman totoong malakas eh. Yes! Ang hirap ha. Wala naman Hihina ka totoo pero malakas. lalakas ka. Ang grabe na. Ang sabi sa 8 and 9, sapat na ang biyaya ko sa iyo, Pablo. Wala na. Sagad na yan. Kaya nawasak yung kulungan eh. Yung nanalangan sa Pablo, elepante, pahiram sa elepante yun, hindi masisira yun. Yung dungeon. Ay, tibay nun yung kulungan. Pero nawasak. Sabi ng warden, yung bantay bilang, woo! Sino humila niya? Ni Gante? Eh, palim? Sira. This is the Holy Spirit. Lakas. Captured niyo si Apostol Pablo. Kaya nga sabi, hindi ka mahina. Kung kailan ka mahina sa kulungan, ay mga patingala, ang tanikala, ang dalawang kamay, dalawang paa. Ngayon, nalangin pa rin. Amen! Amen! Wasak ito naman. Elepante, hindi kaya hilahin yan eh. Kasi may mga sorcery nung araw eh. Totoo ang sorcery. Eh, niligid niya yung Southeast Asia eh. Tama? Walang sumama sa kanya. Pinailan si Bernabe, si Timothy. Sinong kasama ni Apostol Pablo? Pinakamaiksing aklat sa Biblia. Sino yung kasama? Who was that? Si... Disciple of Apostle Paul. Timothy. Wow! Hallelujah! Thank you, Lord. Sino? Timothy. Titus. Si Titus. Si Titus. Pero sino? Chapter ano lang, hindi po doon ah. Ang liit lang, konti lang. Tayo sa rekta. Papatayin ka ng mga ano doon. Mga tribes. Pag pumasok ka doon, cannibals. Ba't nakabalik na buhay na wasak? Nakabuhay pa ng patay si Apostol Pablo sa katibayan na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Tinantok eh. Guruin mo, alas 6 ng hapon din natapos. Ay, nalaglag. Dalaglag sa puno, buhog! Patay. Niluhuran ni Apostol Pablo. Patay! Bali-bali ang mga kalsag eh. Ay, Lord. Buhay. Mulat yung mga kamag-anakan eh. Binatilyo pa eh. Bumangon po eh. Wow. Kung sa pao kayo. Ganun ang gagawin ng Panginoon. Gagawin mo ng malang bagay na hindi ka panipaniwala sa iba. Subalit kakasihan ng Diyos. Sabi ng Apostol Pablo. Sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Hallelujah. Kaya kinabutan ako ah. Amen. Mamaya mananalangin tayo sa may sakit. Amen. Extraordinary inside the Spirit of God. Walang malaki, walang maliit. Ang mahalaga, nasa kariyan tayo natin. Amen! Amen. Ito ang mangyari, ligtod pa rin tayo ng Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon.
64 na ako, first time ako nakapangaral dito sa inyo. Hallelujah. Alookan. Amen! Hallelujah. Glory to There's God. not a great attendance. Ang great doon, yung mga soul na nandiyan yan. Amen? Amen. Kayo. Amen. Yung mga bata nandiyan. Eh, yung pastor nyo dito, binatang ako nung araw, nag-asawa na yung kuya ko, si Bishop no? Bishop! Pastor niya, alika ka rito. Dali. Di ba, Arvid, yung makagano, mataba. Those times. 80s. 85 ako pinanganak. 80s. Nasa ministry pa ako nun. Pag ganun-ganun ako ng probinsya. Layman warrior kami. Pero nakatagal kang umalis sa pag-ibig ko sa Diyos. Right close this moment. Hindi kayo maniniwala? 35 years wala ako sa Diyos. Who believe in that? 35. Pag ganun-ganun lang. 35 years. Saan? Wala ako sa pag-ibig ko. Nandun ako sa gigs. Kasi ano siya, gitarista and vocalist siya ng band. Maganda boses ni Victor. Hindi kami binabayaran sa friends. Kaya lang, sabi na kapag pamilya na ako, kailangan mabuhay. Hindi na nakahanap kong paraan. Kala ko wala, departed na ako, malayo na ako sa Panginoon. Wala na. Harap masarap na ako sa ano, sa mga kumukutitap na ilaw eh. Pinakahuli ko, beho eh. Uy, ganda ng beho ha, sarap kumanta rito sa pinambil isang araw ha, isang gabi ha. Baka ka pa, uwi ka na. 700 isang gabi, isang kanta. May tip pa. Oh, may tip pa. 3 sets a night. Anong 1 year? hour, 1 hour, 1 hour. May alternate yan eh. May mga iba rin kakanta na mga galing din, no? 3 sets. Nung nag-umpisa ako, 300 pa eh. Tapos 1994. Yung talagang mainit na banda na. Mga sikat na yung alternate namin. Black Magic. Abracadabra. Kinukuha nga ako nun, sabi ko, hindi. Kasi may balak pa akong mag-duty police sa Panginoon. Amen! Amen. Naku, mahirap na pag nilaging popular ka na. Mahirap lang naman iwanan. May pangalan ka na. Ako na si Chito. Ako na si Bamboo. Ayun yung panahon ko eh. Yung panahon niyo, Ang Black Eyed Peas ka na. Mukhang hindi ka na, untouchable ka na. Ang yaman mo na. Sabi ng Panginoon, oh, bababa ko buhay mo. Ayun yung sinabi kay Apostol Pablo. Amen? Uugain kita. Pahihinain kita. Yung papalakasin kita pag nanatili ka sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag kang aalis. May danger sa pag-alis. Ano ang kadilikaduhan? Pag umalis ka sa Panginoon. Ano ang pinakadelikado pag umalis ka sa Panginoon? Yung salvation natin nawawala. Hindi tayo mag-is na eternal yung salvation. Amen? Pag umalis ka sa paanan ng Diyos, you are not saved. Kaya nga sinabi sa Revelation, sala ng unig, sala sa init. Hanggang Ano sabi dulo. ko sa dulo? Isusuka. Iluluwa ka. O, di wala ka na. Wala. Hindi ka na iluluwa. Pag-aalis. Pag may gagawin, talikod sila. That's my challenge to you. Bow down the head, everybody. I pray to the Lord and hallelujah. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. Sa gitna ng kahinaan, Panginoon, hindi lahat kami malalakas. We're living in flesh, but into the Spirit of God. Hallelujah. May departed kami sa salud kami. Gagawin kami ng mga bagay na may mga. Makapagdala kami ng kaluluwa, kamag-anakan, kapitbahay, Panginoon. At lahat ng kaluluwa, inilikha ng Diyos ay pwede namin madala sa iyong pana. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, gumawa ka ng dakilang himala. Daan mong puso't isipan, Panginoon. Upang ang bawat isa, Panginoon, maugaman ng kadiliman, subukin man ng mundong ito, ay hindi aalis ang kalian ng Diyos. Yes, Lord. Sapagkat pinusupos at sinaliman at inanihan ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Jesus' name. Ngayong umaga, hallelujah. Taas po, huwag na po kayo pumunta sa altar.
Sino po may karamdaman? Kahit anong klase ng sakit, hingin natin sa Panginoon, taas po ang kamay. Amen. Kahit ako, ipuin niyo yung may sakit. Yung mga gustong magpa-pray ng request ng ano. Yung... Kahit dyan lang kayo sa upuan, okay lang. Panalangin po natin. Taas na ng kamay. Raise your hand po. Panginoon, sapat, sabi mo, ang iyong kapangyarihan sa amin. Ang laman namin, Panginoon, ay mahina. Bagamat may hininga, may hangin, may tubig, may apoy sa sanlibutan. Hallelujah. Ang natural ng mga dirikhaw, Panginoon. Kami ang pinaka-importanteng dirikhaw. Yes, Lord. Subalit kami ang pinakamahina. Sapagkat yan, sabi ko sa iyong salita. Ang hina na yan ay ang pinagsalaman. Yun ang karamdaman ng Panginoon. Hilihipon namin ng dakilang iba na sa maghipo ng banal na dugo ni Kristo Jesus anumang sakit at karamdaman. Jesus' name. Lord, I rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. The sickness ay lumayas. Inuutusan kita ngayong karamdaman ka anumang karamdaman ng paswangan sa ugat, sakit sa puso, cholesterol, kahit ano, diabetes, Jesus' name. kahit anong sakit, Panginoon, Jesus. sakit sa balat, kahit ano man, I-rebuke. kapasbahan, rayuma, gout, kahit sa ulcer, kidney, Panginoon, sakit pansatay, sa buong katawan ng pagkatao, Panginoon Diyos, walang imposible sa sa pangalan ng Kristo Jesus. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ngayon at kapakailanman. Lalo kang makapangyarihan, Panginoon. Napulit na namin sa isang baka namin, Panginoon. Inaangkin namin ang kagalingan niya sa pangalan ni Kristo sa kanyang banal na dugo ng Panginoon sa Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you. Thank you, Tito Evangelist, Redentor, Carpio, kapatid ng aking papa na si Bishop Evangelist Ricardo Carpio. Magkapatid yan, dalawa sila. At may bunso silang kapatid na babae, si Tita Melanie, babae, bunso. Siya yung pangalawa, ang papa ko yung panganay. So, blessed na blessed, di ba? Yes. Ang sarap, sabi nga, pag mayroong bisita sa isang iglesia, sa isang simbahan, may bisita, may blessing na dala yan.